Pasensya na, maling tao ang inaakala mo. Kami sa pamilya Lee ay matagal ka nang binabantayan bago ka nahanap. Tagapagmana ng tiyan Yi, hindi ka makakatakas. Anong tagapagmana ng Tiani? Hindi talaga ako yon. Kaming mga lalaki, kapag nasa labas, dapat talagang pinoprotektahan ang aming mga sarili. Lagot, huli na ang lahat. Bakit ang tagal mong bumili ng pananghalian? May nasalubong lang kasi akong dalawang dating kaibigan. Nag-usap lang kami kaya medyo natagalan. Jingjing, huwag ka na pong magalit. Kung hindi lang dahil sa hiling ni Lolo, kailanman ay hindi ako sasama sa isang taga-probinsyang gaya mo. Huwag kang mapang-abuso. Siya pala ang bagong henerasyon ng tagapagmana ng tiyan niyo. Ako po si Hesheng. Ikinagagalak ko pong makita kayo, Lolo Kin. Mukhang may respeto siya. Jingjing, simula sa araw na ito, siya na ang magiging mapapangasawa mo. Ano? Ano raw? Kahit wala kang gaanong silbi, magaling ka naman mag-massage. Siyempre, dahil ito ang sikretong tekniko ko ang bone setting and muscle parting na galing ko. Anong sinabi mo? Ang tanong ko, gusto mo ba mamaya ng spicy dumplings? Ikaw na ang bahala kung ano ang lulutuin mo. Aalis lang muna ako. Li Xiaoguang, wag mo na akong tatawagan muli. O Jingjing, hindi ko naman gustong kulitin ka, pero hindi ko lang mapigilang hindi ka mamiss. Li Xiaoguang, huwag kang ganyan. Hindi tayo bagay para sa isa't isa. Anong hindi bagay? Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Qin at ako naman ang panganay ng pamilya Li. Kapag nagsanib ang pamilyang Qin at Li, tayo ang maghahari sa buong bansa. Kaya bakit mo nasabing hindi tayo bagay? Li Xiaoguang, itigil mo na iyan. Hoy bata, sino ka ba sa tingin mo? Hinding-hindi magbabago ang aking pagkakakilanlan. Ako ang kakaharapin mo, ako si Hisheng, at ang babaeng ito ay pagmamay-ari ko. Kagagawa mo lang ng isang malaking problema. Kapag sinisi tayo ng pamilya Li, madadamay pati ang pamilya Qin natin. Bakit mo ba kami gustong mapahamak? Ako kaya ang batang Panginoon ng Li Group, ang numero 1 grupo sa buong lungsod. Kahit ang pamilya Qin ay kailangang rumespeto sa akin. Subukan mo pang hawakan ako kung matapang ka. At ano naman? Walang hiya ka. Pagbabayarin kita, ikaw na taga-probinsya ka. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng Li Group para parusahan ka ng matindi. Ako. Ha 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 ha. Anong nangyayari? Anong ginawa mo? Ha ha ha. Pinindot ko ang laugh point mo para maranasan mo kung paano ang magdusa ng husto. Sak lolo. Ha ha. Iyang pamilya Li na yan, wala lang yan sa akin. Wala lang? Alam mo ba ang magagawa ng pamilya Li laban sa mga taga-probinsyang katulad mo? Alam mo ba kung anong lupit nila? Hump. Madadamay mo pa pati ang pamilya Qin? Hindi ko alam kung bakit gusto ni Lolo na magustuhan ko ang isang walang kwentang tao. Hindi ko akalain na darating ang araw na may maglalakas loob na tawagin akong walang kwenta. Hayaan na nga. Ipakikita ko na ang tunay kong galing. Ako ito? Young Master, sa wakas at tinawagan mo rin ako. Kumusta ang pagsasama niyo sa bahay? Maayos ba ang lagay mo? Huwag kang mapagbiro. Kailangan ko nang ipakita ang tunay kong kakayahan. Jingjing, masyado ka namang nagmamadali. Kumatok ka man lang sana. Sige, sandali lang po. Matatapos na ako. Tito, maayos pa naman ang lagay ni Lolo noong nakaraang 2 araw, bakit bigla siyang naging ganito? Yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Kahit na nagkasakit ang lolo mo ay hindi mo man lang alam. Tapos ngayon magpapanggap ka. Anong saysay ng pag-aalala mo ngayon? Hindi naman sa ganoon. Kung talagang marunong kang makinig, lumabas ka na agad. Wala ka nang naitulong. Nakakagulo ka pa rito. Sa tuwing nakikita ko ang mukha mo, naaalala ko ang wala mong kwenta. At yumaong ama, napakalaswa talagang tingnan. Nalason siya. Kailangang magmadali. Hoy, anong gagawin mo? Ang sakit ni Lolo Kin, ako lang ang makakagamot. Kapag nagtagal pa tayo, kahit sino ay hindi na siya maililigtas. Kahit ang mga doktor na nakatapos sa mga sikat na universidad ay hindi siya mailigtas, tapos ikaw na taga-probinsya at hindi man lang nag-aral, makakagamot? Tigilan mo na iyan. Magsitigil kayo. Hisheng, sigurado ka bang magagamot mo si Lolo? Kapag may masamang nangyari sa kanya. Ang buhay ko ang magiging kabayaran. Tito,
Hayaan nating gamutin ni Hisheng si Lolo. Kapag may hindi magandang nangyari kay Lolo, itaya niyo ang buhay namin ni Hisheng bilang kabayaran. Laso nito mula sa itim na baging. Tatay, ngayong araw, sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyong dalawa ang nangyari sa matanda. Kayong dalawa, wala ni isa sa inyo ang makakaalis dito nang hindi nagbabayad. Hisheng, hindi ba't sabi mo mapapagaling mo si Lolo? Bakit mo ako niloko? Hindi kita niloko. Nalason siya ng itim na baging at ang isang mahiwagang karayom ay hinding-hindi makakaligtas sa kanya. Ikaw na hamak na taga-bukid, sa kabila ng lahat, nagawa mo pang magsinungaling dito. Kung hindi sapat ang isa, di tatlo. Nasisiraan ka na ba ng bait? Mga bodyguard sugod, parusahan niyo ang mga kamay niya. Ngayon, ito na ang pagkakataon kong magpakitang gilas. Manood kayong mabuti. Lolo, Pa, Maliban kay Hesheng na maiiwan, lahat kayo ay lumabas. pa, Lumabas sabi. Hisheng, mahusay ang itinuro sa iyo ng lolo mo. Sa pagkakataong ito, ikaw lang ang makakatulong sa akin. sino ba talaga ang taong iyon na si Hisheng? Bakit kailangang makipagkita sa kanya ni Lolo ng mag-isa? Jingjing, gusto ko sanang pag-usapan natin ang pakikipagtulungan sa kumpanya. Nitong mga nakaraang taon, si Lee Group ay patuloy kaming ginigipit sa tangkang agawin ang pamilya Qin. At ako naman, nagpalaki pa ako ng isang suwail na anak. Hawak ni Kinhay ang 80% ng mga share sa pamilya Qin, samantalang si Jingjing ay mayroon lang 20% sa sangay ng kumpanya. Kapag kinalaban niya si Kinhay, siguradong wala siyang laban. Ibig bang sabihin nito, gusto mong labanan ni Jingjing si Kinhay? Ngayon, nakiusap ako sa iyong lolo para papuntahin ka rito sa bundok upang tulungan si Qinjing at protektahan si Qinjing. Pero sa tingin ko, ay mukhang si Qinjing. Hindi naman kailangan ng tulong ko. Bata pa lang si Qinjing nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Nahirapan siya sa buhay nitong mga nakaraang taon. Sa labas, nagpapakita siya ng katatagan. Pero sa totoo lang, noon ko pa iyan napapansin. Hindi na niya kakayanin ang lahat ng ito nang mas matagal pa. Sa ngayon, ikaw lang ang tanging pwedeng maging sandigan niya. Hisheng, tulungan mo ako. Nilagyan ni Li Xiaoguang ng gamot ang alak. Nasaan ka na? Jingjing, sa oras na mapag-isa natin ang puwersa ng Qin at ng Li, hindi ba't mapapasa atin ang buong bansa? Alam ko na ang kapatid mong si Li Wen ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Ano ka ba naman? Isang babae lang naman si Li Wen. Jingjing, kapag nagkaroon tayo ng anak, hindi ba't ang pamilya Li ay magiging sa ating dalawa rin sa huli? Narito ako para makipagtulungan sa negosyo. Halos hindi na gumagalaw ang sangay ng kumpanya mo, di ba? Sumunod ka lang sa akin at agad kitang bibigyan ng 30 milyong dolyar na proyekto. Umalis ka rito. Bakit parang umiikot ang paningin ko? Ha ha ha. Huwag mong sabihin hindi mo napapansin na may kakaiba sa alak na ito. Hisheng, iligtas mo ako. Nilagyan ng Li Xiaoguang ng gamot ang alak. Hindi ka na makakatakas. Hisheng, tulong? Ganito na ang sitwasyon. Iniisip mo pa rin na ililigtas ka ni Hisheng. Bibilang ako hanggang 3. At kapag nagpakita rito si Hisheng, luluhod ako sa harapan nyo at hihingi ng tawad. Haha? 3? 2? 1? Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Qinjing, kumalma ka lang. Hisheng, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya. Alam kong malakas ang bisa ng gamot, pero hindi ko akalaing ganito kalakas. Kapag sinabi kong halikan mo ako, bakit ang dami mo pang sinasabi? Qinjing,
Kumalma ka, huwag kang magpadala sa silakbo ng damdamin. Magbibilang ako hanggang 3. Kung hindi, lalaslasin ko ang suot mo. Nakakatakot. Nakakatakot talaga ang mga babae. 3. Halata namang wala ka pang karanasan. Ngayon, ipakita mo sa akin ang galing mo. Sunflower Acupoint Hand. Unang beses ko pa lang po ito. Dapat ay panagutan mo ako, ha? Sapat na siguro ang pahinga. Simulan na natin ang second round. Walang hiya ka, Hisheng. Sinasamantala mo ang sitwasyon. Matapos ang nangyari, ako pa ang nananamantala. Hindi ako yung kahapon. Kalimutan mo na ang lahat. Kahit ano pang sabihin mo, ang totoo ay engaged na tayo, magiging sa iyo rin naman ako. Saan ka pupunta? Bibiling gamot na pampalakas. Young Master, Young Master. Young Master, handa na po ang mga bagay na hiningi ninyo at may 300 milyong dolyar sa account para gamitin ninyo. Alinsunod sa inyong utos na itatag na ang Longshan Group na may kabuuang assets na aabot sa 10 bilyong dolyar. Para itago ang inyong pagkatao, ako muna ang magsisilbing chairman. Maliban kay Xiaoxi, ang lahat ay makaalis na. Young Master, hindi pa tapos ang bakasyon ko, pero pinapabalik mo na agad ako, nakakainis naman. Triple ang ibabayad ko sa sahod mo. Sa panahong ito? Pero kailangan mong gawin ang 3 bagay para sa akin. Gagawan natin ng masama ang iba o kukuha ng babae? Parang awa mo na. Sumusunod tayo sa batas ngayon? Pwede bang huwag puro karahasan ang isipin mo? Maging sibilisado ka naman. Young Master, kaya ako narito ay para tulungan kang gawin ang mga bagay na hindi mo karaniwang magagawa. Mahalaga ako sa'yo, kaya bakit mo pa ako kinamumuhian? O talaga? Sinihan kita na kumain ng 3 walnuts araw-araw? Kumain ka ba? Oo naman, kumain ako. Pero bakit ko ba kailangan kumain yon? Kumain ka ng walnuts para tumalas naman ang utak mo. Sinabi mo na si Longsheng Group ay makikipagtulungan sa atin. Hindi ba ako nananaginip? Kung wala namang problema, pwede na nating pirmahan ang kontrata ngayon. Ito ba ang unang bagay na gusto mong gawin ko? Oo, tama iyan. Masyadong maliit ang sangay na hawak ni Qinjing. Bigyan mo siya ng ilang daang milyong dolyar. Para mapasaya mo na siya. Ano naman ang pangalawang bagay? Bakit lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ko ay biglang na-freeze? Ayaw kong makinig sa mga paliwanag mo. Paano nyo ginawa ang trabaho nyo? Paano na ako makikipag-date sa mga babae kung wala akong mamahaling sasakyan? Ang pag-freeze ng mga ari-arian para sa inyo ay napakadali lang namang gawin. Bakit kailangan mo pang dumaan sa ganitong proseso? Ang pagkakakilanlan ko bilang tagapagmana ng Tianyi ay halos hindi ko na maitago. Kailangan din bang malaman ng lahat na ako ang pinakamayamang tao sa Europa? At ang pangatlong bagay? Kilala mo ba ang tagapagmana ng Tianyi? Gusto niyang itanong kung may oras ka ba? Ikaw ba talaga ang tagapagmana ng langit na manggagamot? Sa loob ng kwartong iyon, niloko mo lang ako. Nagagawa mo pang banggitin yan ngayon. Ang nangyari sa loob ng kwarto noong araw na iyon. Hindi ka ba nahihiya? Pasensya na po talaga. Pero hindi naman ako isang taong mababaw ang pag-iisip. Sige na, sabihin mo, bakit mo ako hinahanap ng ganito kahirap? Wala na pong pag-asa ang lolo ko. May isa na naman na malapit nang mawala. Ikwento mo ng buo. 3 taon na ang nakakalipas nang ma-diagnose na may cancer ang lolo ko. Kahit na patuloy siyang sumasailalim sa gamutan, ay hindi pa rin siya gumagaling. Kaya naman, naisip mo agad ang tagapagmana ng langit na manggagamot? Dati po ay hindi ko ito alam. May tumawag lang sa akin at sinabi na ang tagapagmana lang ng langit na manggagamot ang tanging makakapagligtas sa lolo ko at narito lang daw siya sa lungsod na ito. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi ko rin po alam. Tinatawagan niya lang ako gamit ang telepono. Masyado naman siyang nagpapamisteryo. Sige, ano ang pangalawang bagay? Bakit palaging ginigipit ng Lee Group, ang pamilya Qin? Binibigyan ako ng taong iyon ng gamot, isang gamot na nakakapagpabagal sa paglala ng kondisyon ng lolo namin. Ginamit niya ang gamot para takutin ako, wala po akong ibang magagawa. Mukhang interesante iyan. Tara na, pumunta tayo sa bahay niyo para tingnan ang lolo mo. Xiaowen, sigurado ka ba na itong tagapagmana ng makalangit na medisina ay mapagkakatiwalaan? Parang isa lang siyang manloloko. Maari sigurong mapagkakatiwalaan naman siya. Bakit ang baho? Hindi niyo man lang ba nagawang punasan ang katawan ng matanda? Ano ang sinasabi mo? Pinaglalaruan mo ba kami? Anong ibig mong sabihin?
Huwag kang masyadong kabahan. Sa tradisyonal na panggagamot, ang pagsusuri sa amoy. Ang amoy ay isa sa mga pinakaimportante at mahalagang bahagi. Bukod sa napansin mong mabaho ang lolo ko, ano pa ang nalaman mo? Nalason siya. Ano? Sa amoy na nanggagaling sa kanya, may bahid ito ng amoy ng bangkay, dulot ito ng unti-unting pagkalason. May paraan pa ba para magamot ito? Kahit magkano ay babayaran ko. Hindi ako hihingi ng pera, ngunit kailangan mangako ka sa akin ng isang bagay. Anong bagay iyon? Sige, sabihin mo na. Ibigay mo siya sa akin. Sigurado ka ba? Na sa paraang sinasabi mo ay mapapagaling ang sakit ng lolo ko? Hindi basta pagpapagaling ang gagawin ko, kundi paglilipat sa pamamagitan ng pagpapalit ng daloy ng dugo. Sa madaling salita, Sabihin mo na sa madaling salita. ililipat natin ang sakit ng lolo mo papunta sa iyong katawan upang ikaw ang magdusa sa sakit. Magsisimula na tayo. Li Wen, kailangan mong magpakatatag. Hisheng! Hisheng! Tulungan mo ako. Wen, gumising ka? Huwag kang matutulog. Hisheng, nilalamig ako. Tayo na. Hisheng. Hisheng, nilalamig ako. Huwag mo akong bibitawan. Hindi na tayo makakapaghintay. Kailangan na nating magsimula ngayon. Li Wen, kailangan mo na akong bitawan. Gagamutin ko na ang sakit mo. Makinig ka. Huwag mo akong iwan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ah. Hisheng, Kung ano man ang ginawa mo, dapat itanong mo sa sarili mo kung ano ang ginawa mo dati. ako. Hindi ko na maalala. Isipin mo na lang na nakatulog ka at walang kahit anong nangyari. Naku, wala pa akong nagiging boyfriend. Kapag kumalat ito, paano na ako haharap sa mundo? Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga ay ang sakit ng lolo mo ay gumaling na. Dapat kang maging masaya. Tama ka, ang lolo. Sige na. Maghintay muna tayo sandali. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Lumayas ka. Kailangan kumain ng tao para mabuhay. Mahirap magutom kapag hindi kumain. Kaya sige na, kumain ka na. Talagang kahanga-hanga ang tagapagmana ng Celestial Physician. Pati rito sa Tianhua Hotel ay nakapasok ka. Simple lang iyan, Li Wen. Tutulungan kitang alisin ang lason sa katawan mo. Pero, mayroon kang dapat ipangako sa akin. Ano iyon? Sabihan mo si The Li family na huwag nang gipitin ang pamilya Qin. Sige. Hindi ko maabot ang ulam na iyon. Pwedeng pakikuha naman para sa akin? Hisheng? Anong ginagawa mo rito? Nakikipagkainan lang ako sa kaibigan ko. Kaibigan? Parang hindi naman. Kung hindi kaibigan, ano pa? Kaya naman pala, hindi umuuwi si Hisheng nitong mga nakaraan dahil may kinalulukuhan na pala siyang iba. Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino ako? Ano naman kung mula ka sa pamilya Lee? Sa tingin mo ba ay takot ako sa iyo? Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin ulit. Sandali. Huwag, Hisheng. Hayaan mo na ang mabagsik na babaeng iyan. Tumawag si Lolo, sabi niya gusto ka raw niyang makita. Hisheng, kapag naglakas loob kang umalis, kakanselahin ko ang kasunduan tungkol sa pamilya Qin. Ikaw, Wen, Po, Xiaowen, anong nangyari sa'yo? Gumaling na si Lolo, isang malaking balita. Pero ngayon ka lang dumating? Mukhang sobrang busy mo na talaga. Li Xiaoguang, sa loob ng 3 taong pagkakasakit ni Lolo, ilang beses ka bang pumunta rito? tama na. Kagagaling lang ni Lolo. Bakit kayong dalawa nag-aaway? Mukhang ikaw nga ang tagapagmana ng Tianyi. Mayroon akong isang bagay na gustong itanong sa iyo. sige lang po. Huwag kayong mag-atubiling magtanong. Ang taong lumason, nandito ba sa kanilang 3?
Wala po. Nasisiguro ko po na ang tatlong ito ay walang kasalanan. Bakit mo nasasabing kaming tatlo ay inosente? Ang karaniwang paraan para gamutin ang lasong ito ay ang pagpapalit ng parehong dugo. Ang layunin ng taong naglason ay para sa inyong pamilya na katao ay may mawalan ng kahit isang buhay. Ibig sabihin ba nito ay wala na akong pag-asa? Mayroon pang isang hindi pangkaraniwang paraan para malutas ito. Hindi pwede. Ang Ruan Yubon ay pag-aari ng pamilya Chin. At paano ito mapupunta sa isang taga-probinsyang gaya mo? Sinasadya mo nga palapit sa aming mga pamilya Kin. Dahil lang ba ito sa Ruan Yubon? Nakasalalay ang buhay ng tao rito. Matandang Chin, parang awan niyo na po. Tulungan niyo po ako. Alam ko pong napakabait ninyo, matandang Kin. Sinabi ko na sa iyo na hindi pwede, kaya lumayas ka na. Higher. May say pa rin naman siguro ako dito sa pamilya Kin, di ba? Pasige po, ano po iyon? Hisheng, tama ang sinabi ng iyong Uncle Hai. Napaka-importante ng Ruan Yubon sa ating pamilya Kin. Pero wala nang mas hihigit pa sa halaga ng buhay ng tao. Kaya sa tingin ko ay dapat itong ibigay sa'yo. Pa, pag-isipan niyo po muna iyan ng mabuti. Salamat po, matandang Chin. Teka, huwag kang magmadali. Hindi pa ako tapos magsalita. Pwedeng ibigay ito sa'yo, pero kailangang pumayag muna si Jingjing. Ano po? Jingjing. Nandyan ba si Jingjing sa loob? Jingjing, bakit wala ka man lang pasabi kong maglakad? Lumayas ka. Pasensya na po, mali ko. Mahal, komportable ka ba? Hayaan mo na. Ano ka ba? Hindi talaga iyon ang iniisip mo noong araw na iyon. Siya ay... Alam ko. Siya ang may-ari ng Lee Group na si Lee Wen. Ang galing mo talaga. Hindi ordinaryo ang mga taong hinahanap mo. Siyempre naman. Maari bang maging ordinaryo ang hahanapin ko? Gaya ng asawa ko na napakaganda at minamahal ng lahat. Paanong magiging ordinaryo iyon? Napakaswerte ko lang, akong si Hisheng, dahil nakilala kita. Talaga? At saka, ang totoong pakay ko kaya ko siya sinamahang kumain, ay para kumbinsihin siya na ibalik ang pwesto natin sa merkado ng pamilya Qin. At pumayag na siya. Pumayag siya? Paano mo nagawa iyon? Huwag mo na iisipin iyon. Ang mahalaga, pagkatapos ng usapan namin, ngayon, magiging maayos na ang kalagayan mo at ng pamilya Qin. Isa pa, ang Longsheng Group ay nakikipagtulungan na ng husto sa atin, gagaling din ang lahat. Kaya naman, Jingjing, dahil malaki ang naitulong ko, pwede mo ba akong bigyan ng kahit ano? Kung ano ang gusto mo, kunin mo lang. Gusto ko ang soft jade bone. Soft jade bone? Para saan mo iyon gagamitin? Kailangan kong iligtas si Li Wen. Hisheng, walang hiya ka. Alam mo ba ang kahalagahan ng Ruan Yugo sa pamilya Qin? Kaya, Bakit mo naman inakalang gagamitin ko ito para iligtas ang ibang tao? dahil hindi dapat mapahamak si Li Wen. Ano ang dahilan? Ang Li Group, sa pag-ipit nito sa pamilya Qin, ay hindi kagustuhan ni Li Wen, kundi dahil binablackmail siya gamit ang sakit ng lolo niya. Binabantaan siya? Ang misteryosong tao na iyon ang kumokontrol sa Li Group para hiyain ang pamilya Qin. Pinaghihinalaan ko pa na siya rin ang naglason sa lolo mo. Iisa lang sila. Kung tutulungan natin si Li Wen ngayon, tiyak na magkakaroon siya ng utang na loob sa pamilya Qin sa hinaharap. Marami pa siyang maitutulong sa atin. Sige, ibibigay ko sa iyo ang Ruan Yugo. Bakit ang bilis? Para sa ikabubuti ng lahat. Para sa pamilya Qin, hindi ako magkakamali sa desisyon ko at nagtitiwala ako sa iyo. Nababaliw ka na. Dahil sa naging mabait ka sa akin ngayon, dapat tayong maging sweet sa isa't isa. Sinasabi ko sa iyo, nababaliw ka na ba? Jingjing, bakit mo ibibigay sa kaniya ang Ruan Yugo? Tay, sinabi ko na sa iyo ang tungkol sa babaeng ito. Wala siyang silbi sa mga ganitong bagay. Kung alam ko lang, dapat ay kinuha na namin ang iyong mga shares. Tito, ang sabi po ni Lolo, hayaan niyo akong magdesisyon. Jingjing, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Sigurado ka bang ibibigay mo ang Ruan Yugo? Sigurado po ako. Jingjing, ang husay mo talaga. Dahil dyan ang galing mo talagang asawa. Halika, bigyan mo ako ng kiss. Lumayo ka nga. Bumalik ka agad pagkatapos maalis ang lason. Hisheng, sigurado ka ba nagagana ito? Ang soft jade bone ay kayang gumana na parang katawan ng tao upang sumipsip ng mga lason. Talaga? Huwag kang matakot. Narito ako. Magsisimula na tayo ngayon. Sige. Paano itong nangyari? Hisheng, masakit. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyong masama. May naglagay ng lason sa soft jade bone na ito, kumakalat na ang nakakalasong apoy sa loob ni Li Wen. Halika. Ibigay mo ang kamay mo. Li Wen, para maligtas ka, itataya ko na pati ang natitirang hininga ng buhay ko.
Hisheng. 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 Xiao Guang, pumunta ka agad sa doktor. Gawin mo ang lahat para maligtas ang buhay niya. Bilis, pumunta ka na. Xiaowen, bantayan mo siyang mabuti. Hisheng. Hisheng. Young Master, hindi ka pa bababalik? Napakaraming nangyari nitong mga nakaraang araw, kailangan ko munang pag-isipan ang lahat. Pero hindi ko inakalang, para maligtas si Li Wen, ay isasakripisyo mo ng ganyan ang iyong katawan. Wala na kasi akong ibang pagpipilian eh. Sino bang mag-aakalang? Maging ang soft jade bone ay ginalaw na rin nila. Si Qinhai ba ang may gawa nito? Sa ngayon wala pa akong ebidensya para patunayang siya nga ang gumawa noon. Nakakairita talaga. Akala ko noong una, sapat na ang maging isang simpleng asawa lang. Pero sino ang mag-aakalang, ngayon ay kailangan ko na ring maging detective. Ngayon ko lang nakitang namomroblema si Young Master. Nakakaaliw panoorin. Pero dito sa mundo ng espiritu, hindi tayo pwedeng manatili ng matagal. Panahon na para lumaban ang ating gwapong si Young Master. Kailangan mawala ni Hisheng ngayong araw. Kapag hindi mo natapos ang trabaho, huwag ka na bumalik dito. Opo. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo rito? Kapag hindi ka pa sumagot, parurusahan kita nang mawala ang pagkalalaki mo. Hisheng, ayos ka lang ba? Anong nangyayari rito? Sinubukan niya akong tapusin habang mahina pa ako, hindi man lang niya inisip kung kaya ba niya ako. Hindi ka na pwedeng manatili sa ospital, kaya sumama ka na lang sa bahay ko. May sarili siyang bahay. Bakit kailangan niyang sumama sa iyo? Niligtas niya ang buhay ko, kaya kailangan ko siyang suklian. Siya ang fiancé ko, kaya matuto kang lumugar. Kunwari lang naman ang kasal nyo. Bakit umaasta ka ng ganyan? Kanino Hisheng. ka sasama? Sa tingin niyo ba medyo marami ang pagkain? Hisheng, kaka-recover mo lang, kaya kumain ka ng mabuti. Oo nga naman, kumain ka pa ng marami, kalusugan ang pinakaimportanteng bagay. Masarap ito. Hisheng, kakagaling mo lang sa sugat. Ang basta-bastang paggalaw ay baka makasama sa iyo. Hisheng, mamaya pagbalik natin, hihilutin ko ang likod mo. Magaling ang teknik ko. Sa wakas ay makakatulog na rin. Oo nga, sa wakas ay makakatulog na tayo. Bukas, gigising tayo kung kailan natin gusto. Li Wen, hindi ka ba nakukulitan? Hinayaan ko na ang pagsama mo sa amin kaninang umaga, pero hanggang gabi ba naman? Kailangan din namin ni Hisheng ng sariling oras para sa isa't isa. Qinjing, wag mo akong takuting gamit ang bagay na iyon. Kapag napuno ako sa iyo, maniwala ka man o sa hindi, lalandiin ko si Hisheng. Subukan mo lang! Sunflower Acupoint Hand. Kung hindi kita kayang labanan, lalayuan na lang kita. Sa kama kayo matulog? Sa sofa na lang ako? Hindi ko akalain na makikipagkita ka sa akin. Ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko. Mayroon akong negosyo na gustong pag-usapan kasama ka. Hindi maaari. Hindi ito pwede. Lalaki ka pa naman sana. Huwag mong kakalimutan na ikaw ang panganay na apo ni Lee Group. Paano mo matitiis na apakapakan ka lang ng isang babae? Pero kapatid ko siya. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Huwag mong hayaang masira ng damdamin ang desisyon mo. Gusto mo ba ang napakayaman na kumpanya? O ang maging isang tangang anak mayaman na kontrolado lang ang pera? Tutulungan kitang makuha ang pamilya Lee at magiging pinakamakapangyarihang tao ka sa buong lungsod na ito. Iyan ang tinatawag na kapangyarihan. Hisheng. Hisheng, umalis na si Qinjing. Sa wakas tayong dalawa na lang, samahan mo akong mag-shopping. Ayoko, inaantok pa ako. Magbibihis ako ng sexy. Hindi ko akalaing sa laki ng mall na ito, wala man lang akong makitang maganda. Ano bang gusto mong ibigay? Kaarawan na ni Lolo, at gusto ko siyang bigyan ng regalo. Napakadali lang yan. Tutulungan kita. Kaya mo ba? Ako nang bahala, sisiguraduhin kong ang regalo ko ang pinakamaganda sa lahat. Pa, malapit na po ang kaarawan nyo. Lolo, Noong nakaraang mga taon ay may sakit kayo, kaya hindi natin naisakatuparan ang pagdiriwang, kaya dapat maging magarbo ang selebrasyon ngayong taon. Tama ka, dahil sa nangyari sa Xiaowen noon. Buti na lang ay tumulong ang pamilya Qin. Nais ko sana silang anyayahan, pati na si Hisheng, para mapasalamatan silang lahat. Pamilya Kin po,
Parang hindi po ata tama iyon. May alitan po tayo sa kanila, di ba? Huwag kang mag-alala. Ito na ang tamang pagkakataon para malaman nila na tayong mga pamilya Lee ang palaging nakakataas sa mga pamilya Kin at para tumigil na sila sa kanilang mga masasamang balak. May lakas pa talaga silang loob na imbitahan tayo? Kinalimutan na ba nila ang mga nangyari noon? Walang hiya sila? Darating ang araw na papagbayarin ko rin sila. Huminahon ka lang. Huwag ka nang magalit. Siguradong gusto lang nila na sindakin tayo. Gusto nilang iparating sa atin na ang elderly ay nagbalik na. Pupunta pa ba tayo? Oo. Bakit naman hindi? Hindi lang basta pupunta. Dapat ay maging kapansin-pansin tayo roon. Sige po, ihahanda ko na ang regalo. Sandali, Jingjing. Ipaghahanda rin kita ng isa. Salamat po, Tito. Ano nga ba talaga ang nangyari noon? Tagay! Salamat sa inyong pagdalo sa aking birthday banquet. Ikinalulugod ko po ang inyong presensya, lalo na sa pamilya ni Matandang Kin. Isang malaking karangalan ang inyong pagpapaunlak. Sa imbitasyon ko, maraming salamat po. Huwag po ninyong sabihin yan, elderly. Nagkasakit po kayo ng 3 taon. Talaga namang nahirapan kayo. Ngayong maayos na ang lagay nyo, ito na ang panahon para mag-enjoy sa buhay. Sa muling paggising ko, may mga taong natuwa. Pero meron din sigurong nabahala. Kakaibang pakiramdam ito. Mas masayahin na po kayo magsalita ngayon kaysa noong 20 taon nang nakakalipas. Elderly Chinhay, ilabas mo na ang dala nating regalo. Naku, bakit kailangan nyo pang gumastos ng malaki? Nararapat lang po iyon. Pamilya Kin, bilang nakababata, normal lang na bigyan ng regalo ang mga nakatatanda. Ha 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 ha. Ikaw, Pamilya Kin, mas lumawak na ang iyong kaisipan kaysa dati. Kung naging ganito ka lang sana noon, edi sana, hindi na nangyari ang mga bagay na iyon. Uncle Lee, ito ang espesyal na 1,000-year-old blood ginseng na binili ng aking ama. Sinasabi na kapag hiniwa ito, ay naglalabas ng maladugong katas at may kakayahang magbalik ng buhay. At ito naman, regalo ko para sa inyo, isang orihinal na gawa ni Tang Baihu. Ang halaga nito sa merkado ay 50 milyong dolyar. Teka, Jingjing, hindi ba't sabi mo ay mayroon kang hiwalay na regalo para kay elderly? Huwag mo na kaming paghintayin? Ipakita mo na. Kailan ko sinabing, Wala ka bang binili? sabi niya, siya ang maghahanda. Mukhang gusto niya lang akong ipahiya. Jingjing, nasaan ang regalo mo? Ang regalong binili ni Jingjing ay sobrang mahalaga, parating na rito. Sandali na lang, sisiguruhin naming mabubulag sa inggit ang mga mata nyo sa gulat. Dahil hindi pa dumarating ang regalo ni Kinjing, mauna na muna siguro ang regalo ko. Lolo, ito ay espesyal kong binili, ang Tibet banal na relikya ng Buddha na binasbasan ng 8 buhay na Buddha, isang kayamanan na walang katumbas ang halaga. Ang Buddha ng yelo na jade na ito naman po ay gawa sa jade mula sa bundok Chiangbai Lawa ng Tiangchi na nagbibigay ng sigla at enerhiya sa may-ari nito. Kanina lang ay niregaluhan ni Chinhay Uncle ang lolo ng isang painting mula kay Tang Baihu. Kaya para naman sa akin, riregaluhan ko rin si lolo ng kaligrapiya mula kay Wang Dongzi. Sa sining at kaligrapiyang ito, talaga namang napaka-elegante. Mahusay, mahusay. Hahaha, hindi ka talaga nagbago bilang panganay na apo ni Pamilya Lee. Taglay mo ang katangian ng isang marangal na pamilya ya. Hindi ko lang alam kung ano ang ireregalo ng kapatid mo. Liwen, ikaw ang kinakausap. Ang regalo ni Liwen, ang regalo ni Jingjing, pati na rin ang regalo ko ay paparating pa lang, darating na rin ang mga iyon maya-maya. Ang 3 regalong yan, pinag-isa nyo ba sa isang promo sale kaya sabay sila? Paano sila nakarating sa parehong courier ng sabay-sabay? Ha 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 ha. Narito na si Longsheng Group Presidente. Pasensya na po. Hindi ko po alam na darating kayo sa aking kaarawan. May kailangan po ba sila? Elderly, wag po kayong kabahan. Naparito lang ako para magbigay ng gamit para sa isang kaibigan. Nagawa ko na po ang iniutos nyo. Uy, Hisheng, ibibigay mo ba talaga kay lolo ang 3 basurang card na iyan? Ha ha ha. Akala ko naman kung anong espesyal na kayamanan nito. Hindi kaya mga shopping voucher lang iyan galing sa supermarket? Ha ha ha. Hisheng, masyadong nakakahiya ang ginagawa mo. Anong mapapala natin dyan? Uncle Lee, pasensya na po kayo. Isa lang siyang hampas lupa. Kahit anong regalo mula kay Hisheng, ay gusto ko, pag uwi ko, ipapa-frame ko ang 3 card na ito. Hindi po. Lolo Lee, sayang naman kung ipapa-frame lang. May malaking gamit ang 3 card na ito. Xiaoxi, ipaliwanag mo. Ang unang card na ito ay naglalaman ng lahat ng mga distributor sa buong Europa, pati ang kanilang impormasyon at contact hanggat gusto ni Pamilya Lee. Kahit sino sa kanila ay pwedeng maging kliyente nyo na may halaga ng transaksyon na aabot sa mahigit 200 milyong dolyar. At ito namang pangalawa
Nandito ang impormasyon ng lahat ng mga antigong gamit sa buong bansa. Kung alin ang magustuhan nyo, isang tawag nyo lang ay mapapasa inyo na. At ang pangatlong card naman ay may lamang 5 bilyong dolyar na pondo. Hisheng, sino ba ang nagre-regalo ng pera? Wala man lang ka-effort. Ang mga basurang painting at bulok na antigo na binigay nyo ay wala talagang kwenta para sa akin. Sige, bakit hindi nyo sabihin? Sino sa inyong lahat ang may mas magandang regalo kaysa sa akin? Hisheng, akala mo ba dahil mayaman ka, ang galing mo na? Sino ang makakapagsabi kung totoo ba yan? Kung totoong lahat ang 3 card na ito, magsisilbi kang aso ko sa loob ng 1 buwan? Lalaban ka ba? Sumusobra ka na. Tama na ang away. Ang regalo ni Hisheng. Ang pinakagusto ko sa lahat. Paano kung regaluhan ko rin si Hisheng? Ah? Siguraduhin niyong hindi iyan mumurahin. Tingnan mo. Sapat na bang regalo ang apo kung si Li Wen? Elderly, huwag naman po kayong magbiro ng ganyan. Nagdesisyon na ako na ipakasal si Li Wen kay Hisheng. Hindi pa alam ni Elderly na may nakatakda ng kasal sa pagitan ni Hisheng at Jingjing. Hindi yata ito nararapat. Brother Qin, alam ko na ang kasunduan sa kasal ni na Hisheng at Qinjing ay hindi totoo. Wala silang nararamdaman sa isa't isa. At itong si Wenwen naman ang may gusto kay Hisheng. Kaya ibigay mo na si Hisheng sa amin. Lolo, ano bang sinasabi nyo? Hindi lang para kay Wenwen. Dahil balang araw, ibibigay ko ang buong Li Group kay Hisheng para pamahalaan. Lolo, nawawala na ba kayo sa sarili nyo? Xiao Guang, paano ka makipag-usap kay Lolo? Ako ang panganay na apo ng pamilya Li, pero mas gusto nyo pang ibigay ang pamilya Li sa isang tagalabas o sa isang babae kaysa sa akin, di ba? Ang alam mo lang ay lumabas, magwaldas ng pera sa mga babae, at magpanggap na mayaman. Ano pa ba ang alam mong gawin? Dahil sina Hisheng at Li Wen na ang mamamahala sa kumpanya, makakaasa kang sa hinaharap ay hindi ka na magkukulang sa lahat ng pangangailangan mo. Maaaring may hindi pagkakaintindihan dati, Elderly, pero gusto kong sabihin sa inyo na gustong gusto ko si Hesheng. Hindi ko lang talaga maintindihan. Si Hisheng na lang ba ang natitirang lalaki sa mundo? Haha, Elderly, tingnan mo ang mga bata ngayon. Talagang kahit anong biro ay pinapatulan nila. Hindi ako nagbibiro, talagang gusto ko si Hesheng. Brother Qin, pasensya na sa nangyayari dahil lang ito sa biro ko. Pero si Li Wen ang pinakamahal kong apo. Ayaw ko siyang makitang nahihirapan o dehado. Tingnan natin kung maayos ba ito. Ibibigay ko sa iyo ang 500 milyong dolyar na negosyo. Paano kung tanggihan ko? Ha 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 ha. Brother Qin, kinalimutan mo na ba ang nangyari noon? O baka naman iniisip mo na kaya nang lampasan ng pamilya Qin ang ating pamilya Li ngayon? Alam ko namang malakas ang karisma ko, pero hindi naman ako gamit o produkto. Bakit ba ang tingin nyo ay susunod lang ako basta-basta sa inyo? Lolo, Pa, anong nangyayari sa iyo? Anong Lolo? nangyayari sa iyo? Lolo, Pa, Lolo, Lolo. Wala na siya. Wala na siya. Anong nangyari kay Lolo? Hisheng, hindi ba't napakagaling mo? Tulungan mo akong iligtas ang papa ko. Hindi sa ayaw ko siyang tulungan, pero wala na si Elderly. At batay sa pagsusuri ko kanina, wala akong nakitang anumang lason sa katawan niya. Ano bang sinasabi mo? Ganito na ang lagay ng papa ko. Tapos sasabihin mong hindi siya nalason? Ikaw ba talaga ang tagapagmana ng tiyanyi? Si Hesheng ay ang tagapagmana ng Tianyi. At kung sabi niyang walang lason, walang lason. Anong kalokohang tagapagmana ng tiyanyi yan? Siguradong dahil ito sa lason ni Lolo noon, hindi ito tuluyang nawala. Niloloko lang tayo ni Hisheng. Tama, maraming taon ang hawak ng ating pamilya Qin ng soft jade bone. At kailanman ay wala kaming narinig na mayroon pala itong bisa laban sa lason. Noong nililigtas niya ang papa mo, bakit hindi ka nagsalita ng ganyan? Para sa akin, kayo ay mga walang utang na loob na lapastangan? Tama na, Kinhay. Tumahimik ka muna. Hanggang kailan mo ba kukonsintahin ang manlolokong ito? Baka nga siya pa ang nagtapos sa buhay ni Elderly? Dahil mukhang wala naman kayong tiwala sa akin, wala na ring dahilan para manatili pa ako rito. Aalis na ako. Huwag Hindi ka kang pwedeng umalis. Isa kang kriminal. Hi. Hisheng, sumusobra ka na. Hisheng, ano? Balak mo rin bang saktan kaming lahat? Jingjing, tayo na. Hisheng, sabihin mo sa akin, ikaw ba talaga ang may gawa nito? Nagdududa ka sa akin? Wenwen, kapag naglakas loob kang lumabas ng pintong iyan kasama niya, itatakwil kita bilang anak. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Hindi sa hindi ako naniniwala sa iyo. Gusto ko lang ng kasagutan. Ano pang dapat itanong? Siya ang may sala. Hindi lang niya idinamay ang lolo, binalian pa niya ako ng kamay. Itikom mo ang marumi mong bibig. Hisheng, naniniwala ako sa iyo. Naniniwala akong wala kang kinalaman sa pagkawala ni Lolo. Magpakalma ka. Umalis na tayo rito. Wenwen, kapag naglakas loob kang lumabas ng pintong iyan kasama niya, itatakwil kita bilang anak. Naniniwala ako sa iyo.
Ikaw, Malaki ang magiging pagbabago sa pamilya Lee. Hisheng. Hisheng, huwag kang maging ganyan. Buksan mo ang pinto. Pakiusap. Huwag kang magkaganyan. Hisheng. Hindi ba't kaibigan ka ni Hisheng? Bakit parang wala ka man lang pakialam? Hindi siya maaapektuhan ng maliit na bagay na ito. Hisheng, Hisheng, buksan mo ang pinto. Paano kaya nailagay ang lason na yon? Una sa lahat, ang bawat nakasalamuhan ni Elder Lee kaya naman, sino ba sa inyo ang may gawa nito? Hisheng. Nakuha mo na si Kinjing, pati ako, kunin mo na rin. Hindi maaari. Wala akong pakialam. Hindi pwede. Nasaan si Xiaoxi? Lumabas ba siya? Next time, pakisabi naman ng maaga. Ayokong makakita ng live show nyo. Xiao Guang, kamamatay lang ng lolo mo at atubili ka na agad makuha ang posisyon niya. Wala ka na bang konsensya? Masakit din para sa akin na wala na si Lolo. Pero ang grupo natin ay hindi pwedeng mawalan ng presidente kahit isang araw lang. Ang pamilya Lee natin ay kailangang may mamuno. Pero parang masyado kang nagmamadali. Kahit man lang ang labi ng lolo mo ay hindi mo man lang dinalaw. Wala na si Lolo? Huwag na tayong magmukmok sa nakaraan. Hindi mo kabisado ang mga gawain sa kumpanya. Pirmahan mo na ito. Sige, isang beses lang kitang tatanungin. Noong mangyari ang aksidente kay Lolo, may kinalaman ka ba doon? Wala. Sige, Miskin, masaya ako sa naging partnership natin. Ngayong naging CEO na si Young Master Lee, nag-iba na talaga ang dating niya. Ang galing talagang magsalita ni Miss Chin. Hindi ko alam kung si Miss Chin ba ay pwedeng mapaunlakan ako sa isang hapunan. At sa pagkakataong ito, hindi mo nalalagyan ng kung ano ang pagkain ko, di ba? Huwag kang mag-alala. Isang pagkakamali lang ang nangyari noon. Sige. Hisheng, kailangan mong maghintay sa akin. Siguradong lilinisin ko ang pangalan mo. Diyos ko, ginulat mo naman ako. Young Master, gusto mo ba si Liwen? Bakit mo naman tinatanong yan? Kasi pakiramdam ko ay gusto ka niya. Tsaka sa ngayon naman ay hindi ba't single ka naman? Huwag mo namang sayangin ang kabaitan niya. Anong pinagsasabi mo dyan? Para sa akin ay mabuti siyang tao. Di hamak na mas okay siya kaysa sa Kinjing na yon. Bagay ito ng mga matatanda, huwag kang sumabat. Noong pinaupo mo ako bilang CEO ng Longsheng Group, sinabi mong matanda na ako at malaki na, pero ngayon sinasabi mong bata pa ako. Young Master, ang daya mo. Sa iyo pala ang Longsheng Group. Hindi lang pala tagapagmana ng Tianyi ang tanging pagkakakilanlan mo. Kaya naman pala, naibigay mo sa lolo ko ang mga pondo at proyekto mula sa Europa. Alam mo naman sa mga lalaki, normal lang na may 2 o 3 sekreto, lalo na para sa isang katulad kong magaling. Siguradong mayroon akong matitinding titulo. Pero bakit hindi mo gamitin ang katayuan mo bilang pinakamayamang tao sa Europa para tapusin ang usaping ito? Mapapatunayan lang yan na hindi ako ang may kasalanan, pero gagawin lang nitong mas mapagtago ang tunay na kriminal. Naintindihan ko. Siya nga pala, tungkol sa pagpapahanap ko sa iyo, sa misteryosong taong iyon, may balita na ba? Naglaho siya simula nang lumitaw ka. Hayaan na muna natin, wag na nating isipin. Medyo nagugutom na ako, kain tayo sa labas. Anong kakainin? Saan? Alis na tayo ngayon? Hindi ba ako sapat para sa iyo? Hindi sa ganoon. Ang pakiramdam ko lang, napakadehado mo sa sitwasyong ito, kasi may nakatali na akong kasunduan sa kasal. Hindi ko nararamdamang dehado ako basta't kasama kita. Kung hindi ka gusto ni Kinjing, ako gusto kita. Liwen, salamat sa iyo. Ano yon?
Doon ka kumain sa tabi. Susubuan kita. Sina Qingjing at Li Xiaoguang ay nandoon. Para sa akin, Jingjing, napakapangit talaga ng panlasa mo. Ano bang nakita mo dyan kay Hisheng? Isang hamak na taga-bukid na wala namang alam kundi ang mangbudol. Naku, nabulag lang ako noon, ngunit matauhan na ako ngayon. Hey Sheng, bakit ka narito? Oh, hindi ba't ang kriminal na si Hisheng ito? May mukha ka pang ipakita rito? Tignan niyo lahat, may kriminal dito. Hindi si Hisheng ang tumapos sa lolo ko, kaya huwag kang mag-imbento ng kwento. Xiao Guang, huwag mo na silang patulan. Ang pakikipag-usap sa kanila ay pagsasayang lang ng oras natin. Tama si Jingjing. Hisheng, tignan mo kung gaano ka katalunan. Maging ang sarili mong tunay na pagkakasalan ay hinahamak ka. Mula noong binitawan niya ang kamay ko, hindi na siya ang babaeng pakakasalan ko. Iisa lang ang babae sa buhay ko ngayon. At iyon ay si Li Wen. Qin, dito na nagtatapos ang lahat sa atin. Gusto kita. Young Master Li, bakit ba nagmamadali ka? Hindi komportable sa loob ng kotse. Kung kaya, sa bahay mo na lang tayo. Mabuti at naisip mo iyan. Tara. Jingjing, ang bango mo at ang lambot. Gustong-gusto talaga kita. Nasasaktan mo po ako? Nakakainis ka. Nakakasuka talaga. Ang lakas ng loob mong sundan ako? Gusto mo na bang matapos ang lahat? Gusto kong makita kung sino ang may ganoon katapang na loob. Jingjing, Hisheng, ang sama mo! sabihin mo na, bakit mo ako sinusundan? Hisheng, hindi ko sinasadyang pagdudahan ka. Lumapit ako kay Li Xiaoguang para humanap ng ebidensya. Kung ganoon, sabihin mo naman sa akin, anong ebidensya ang nahanap mo? Tingnan mo, ito iyon. Kahit hindi ko alam kung ano ito, mukhang hindi ito maganda. Ayokong tingnan. Baka mamaya mapagbintangan mo na naman ako na inagaw ko ang phone mo. Hisheng, maniwala ka sa akin. Ikaw nga hindi naniniwala sa akin? Bakit mo inaasahang maniniwala ako sa iyo? Wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Isama mo na ang Young Master Li mo sa buhay mo, hindi mo kailangang magkunwari na tinutulungan mo ako. Hisheng, ang sama mo. Ang tangang babae na si Qingjing, gayong ikaw naman ang unang bumitaw sa akin, pero nakuha mo pa akong saktan. Pati cellphone ay iniwan na, kahit mayaman siya, hindi dapat nagsasayang ng ganoon. Siya nga pala, nakita ko si Qingjing ngayong araw, At pagkatapos, sinampal niya ako, at medyo masakit iyon. iyon lang, May litrato sa loob ng cellphone niya. Napilit niyang ipinapakita sa akin, pero tumanggi ako, kaya sa galit niya, ay itinapon niya ang cellphone. nasaan na ang cellphone? Hindi mo ba tiningnan? Hemp, hindi. Wala naman akong pakialam doon. Nasa sa iyo na kung paano mo ito titingnan. Ako, hindi talaga ako curious. Ano ba ang nasa loob niyon? Nakita mo ba kung ano ang laman? Huwag mong sabihin sa akin. Isang maliit na bote na may nakataling orasyon. Naiintindihan ko na. Hisheng, mula nang bumalik ka, parang wala ka sa sarili mo. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Sinabi mo pa, ito na ang 1,000 aklat ng medisina. Pagod na ako. Mahahanap natin to. Siguradong mahahanap natin to. Nahanap ko na. Anong nahanap mo? Ang lason na tumapos kay Elder Lee. Nahanap ko na. Ano? Ang Western Region Mandala, walang kulay at walang amoy, agad itong natutunaw sa mga kamay. Ngunit mayroon itong isang katangian.
Ano? Ang lason nito ay patuloy na gumagalaw sa loob ng isang bagay. Tigil. Mali pala ako sa simula pa lang. Sa totoo lang, simula pa lang, ang lason ay hindi na ilagay sa gamit na dala ng salarin, kundi inilagay ito sa gamit ng ibang tao. Dito inilagay ang lason. Sinamantala muna ni Li Xiaoguang ang pagkakataon habang walang nakatingin, ibinuhos ang lason sa kanyang kamay at pagkatapos ay kumuha ng pagkakataon na hawakan ang regalo ko para kay Elder Li upang lagyan ng lason ang regalo. Pagkatapos niyon, basta mahawakan ni Elder Li ang regalo, ay maaari nang mapahamak si Elder Li. Sa hula ko, sa talino at kakayahan mong iyan, hindi mo kayang mag-isip ng ganoon kagandang plano. Kaya sino ang kasabwat mo? Ikaw yon. Sigurado ka bang tatalabang bagay na ito? Hump, hindi kailanman mabibigo ang plano ko. Kapag nangyari ang aksidente kay Elder Li at isinisisi na ito kay Hisheng, pipilitin ko si Jingjing na pakasalan ka. Pagdating ng panahon, magiging iisang pamilya na tayo. Papayag kaya si matandang Qin tungkol dito? Anong ikinakatakot mo? Matanda na ang tatay ko, hindi na niya tayo mapipigilan. Sino yan? Opisina ko ito. Walang basta-bastang makakapasok dito. Xiaoguang, kumalma ka lang. Kapag maayos na ang lahat, ikaw na ang magiging Chairman Li. Sige. Pero tandaan mo ito, kapag nalagyan na ang lason, dapat mong itapon agad ang bote. Sino yan? Tara, Anong gagawin mo? Sinong walang hiyang nangahas kumuha sa akin? Kilala niyo ba kung sino ako? Ako ay sino ka ba sa tingin mo? Saklolo. Saklolo, tulong, tulon. Sige, sumigaw ka pa. Napakayabang mo noong handaan, di ba? Heto, subukan mong magyabang sa akin ngayon. Pero, anong nangyari sa kanya? Pinindot ko ang pressure point niya para tumigil na siya sa pag-ungol. Pero kung hindi siya makapagsalita, paano niya sasagutin ang mga tanong natin? Binabalaan kita. Kapag sinubukan mo pang sumigaw muli, gagawin kitang baog. At isa pa, kapag nangahas ka pang magsinungaling, paparusahan ko ang katawan mo ng matindi. Magsalita ka na. Magsasabi ako, sasabihin ko ang lahat. Ako ang naglagay ng lason. Pero ang buong plano ay pinlano ni Qinhai at siya rin ang nagbigay ng lason sa akin. Wala akong kasalanan dito. Li Xiaoguang, napakaduwag mo talaga. Hisheng. Hisheng. Sa tingin ko mas mabuting kausapin mo ng maayos si Qin Jingbei sa mga ebidensyang binigay niya sa iyo. Totoong gusto kanyang tulungan. Gusto niya kaya ako? Sa totoo lang, hanga ako sa'yo. Saan ka naman hahanga sa akin? Kung ako siguro ang nasa kalagayan mo, hinding-hindi ko makakayang ibigay ang Young Master sa iba. Hindi mo talaga masasabi pagdating sa pag-ibig. Kung ikaw ang nasa posisyon ko, sigurado akong gagawin mo rin ang ginawa ko. Palagay ko sa buhay na ito, mukhang wala na akong pag-asa pagdating sa pag-ibig. Bakit mo naman nasabi iyan? Sa likod ng bawat tagapagmana ng Tianyi, mayroong isang tagahalili. Ito ang tagahalili na kapag nalagay sa panganib ang buhay ng tagapagmana, ay kailangang siyang magsakripisyo ng sariling kapakanan para mabigyan ang tagapagmana ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Kung gusto niya talaga ako, hindi niya hahayaang mapahamak ako para sa kanya. Pero sapat na sa akin na nakikita ko siya araw-araw. Masaya na ako roon. Atin-atin lang itong lihim natin, ha? Hisheng, hindi na magtatagal ang pananatili mo rito. Hahaha. Hindi ko akalaing hahantong ito sa ganito. Sa pamamagitan ng litratong ibinigay mo, nahanap ko si Qinhai, ang taong nasa likod ng pagtapos kay Elder Li patawad. Nagkamali ako ng hinala sa iyo. Lola, huwag ka nang umiyak. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko para sa iyo? Pati ang paghamak sa akin ni Li Xiaoguang, tapos ganoon pa ang sasabihin mo sa akin. Hindi ba't sinabi ko na kasalanan ko ang lahat? Pwede ba? Huwag ka nang umiyak. Alam mo ba? Noong makita kitang hawak ang kamay ni Li Wen, durog na durog ang puso ko. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Nagkamali ako. Hinalikan mo ba si Li Wen? Iyon lang ba ang ginawa niyo? Hinalikan ko lang siya. Hisheng, ang suwerte mo talaga. Mahal mo ba ako? Mahal kita.
Lolo, O, Jingjing, maaga ka yata ritong nagpunta para bisitahin ako? Hisheng, bakit narito ka rin? Lolo, napagbintangan lang natin si Hisheng. Masyadong mapangahas si Kinhay para gawin ang mga bagay na iyon. Lolo, kahit na anong mangyari, dapat magbayad ang sinumang nagkasala. Pero si Kinhay, ang may hawak sa karamihan ng ari-arian ni na Pamilya Qin at Pamilya Lee, hindi niyo siya kakayanin. Lolo, may naisip na po kaming paraan, kaya dapat pong nasa panig namin kayo. Dahil sarili ko rin siyang anak, dapat siyang maparusahan sa mga mali niya. Jingjing, huwag kang mag-alala. Mga baliw na kayo. Paglalakarin niyo ako kay Chinhai. Siguradong mapapahamak ako rito. Ano? Anong klaseng bagay ito? May laman ang kahon na ito na isang dambuhalang alupihan at kailangan mo itong lunukin. 3 araw, kapag wala ka pa ring nahanap na lunas, uubusin yan ang iyong bituka. Jingjing, Wenwen, buksan niyo ang bibig niya. Xiao Guang, anong nakain mo? At naisipan mo akong puntahan? Narinig ko na. May boses na. Kasi, hindi lang panatag ang loob ko. Lagi ko kasing naaalala ang lolo ko. Normal lang na mapanaginipan ng lolo mong wala na. Ibig sabihin lang ito ay miss mo na siya. Ang tinutukoy ko ay yung pagpilit mo sa akin na tapusin ang buhay ng lolo ko gamit ang lason. Anong sinasabi mo? Sinabihan kitang lason? Xiao Guang, huwag mong sabihin ikaw ang nagpahamak sa lolo mo. Chinhai, huwag kang magkunwaring walang alam. Ibinigay mo sa akin ang lason at inutusan mo rin akong ligpitin ang lolo ko. Xiao Guang, hindi ba't napakawalang hiya mo para sabihin yan? Paano mo nagawang saktan ng lolo mo, ha? Napakabait sa iyo ng lolo mo. Xiao Guang, binigo mo talaga ako. Ang alak. Ang alak. May lason. Masama ito. May nangyaring masama kay Li Xiaoguang. Saklolo, tulong po, tulungan niyo ako. Saklolo kayo, tulong. Anong nangyari? Sabi ni Xiao Guang na dahil sa kanya ay nawala si lolo, nawala na siyang karapatang mabuhay sa mundong ito, kaya tinapos na niya ang sarili niya, nawala na siya. Mukhang nagkamali ako ng hinala sa iyo. Tito, ilan pang tao ang gusto mong ipahamak? Hanggang kailan ka pa magpapanggap? Jingjing, anong nangyayari sa iyo? Ako ang tito mo. Wala akong ginagawang masama, pero ikaw binibintangan mo ako na pinahamak ko sila? May ebidensya ka ba? Wenwen? Kinhay? Habang narito pa si Li Wen, hinding-hindi mapapasayo si Pamilya Li. Talaga ba? Kung gayon, kailangang manatiling ligtas ni Li Wen. Ang susunod na punteriya ni Chinhai ay siguradong si Li Wen, kaya kahit anong mangyari, dapat hindi mapahamak si Li Wen. Huwag kang mag-alala. Pagbabayarin ko ang mga gumawa nito sa iyo. Lolo, wala na si kuya. Lumayo na si mama. At mag-isa na lang ako sa lungsod na ito. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba't narito pa ako? Hanggat narito ako, hinding-hindi kita hahayaang mabalisa. Xiaoxi, sa tingin mo ba ay may gagawing masama si Hisheng habang kasama siya? Hindi ba sila gagawa ng kung ano-ano? Naku, hinding-hindi. Kung gusto man iyon ng ating amo, hindi na sana niya hinintay ang pagkakataong ito. Sa bagay, Hindi naman sa nagmamarunong ako, Ate Jing. Magsasabi lang ako ng totoo. Sa palagay ko talaga, gustong-gusto ka ng ating amo. kung ganoon, ano ang mga sinasabi niya tungkol sa akin? Hisheng, tulungan mo ako. Anong nangyari kay Xiaoxi? Maayos lang siya, parang nawalan lang siya ng malay, pero kinuha ng mga masasamang tao si Jingjing. Kung gusto mong iligtas si Chinjing, dalhin mo si Li Wen bukas sa bodega sa labas ng bayan. Kinhay, si Jingjing ay mismong pamangkin mo. Paano mo nagawang gawin ito sa kanya? Hisheng. Kilala ko ang boses na iyon. Siya ang misteryosong tao. Si Kinhay pala ang lahat ng nagpapatakbo sa likod nito. Nagmamadali na si Chinhai. Gusto na niyang tapusin ang lahat ng mabilis. Ako ang punteriya niya. Hayaan mong ako ang magpalit para makuha si Kinjing.
Huwag kang mag-alala. Ikaw at si Chinjing sa akin ay parehong mahalaga. Hindi ko hahayaang mapahamak kayong dalawa. Pero sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng baliw na iyon kay Chinjing? Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. May paraan na ako. Ayusin mo ang kilos mo. Kung hindi ay tatapusin na kita ngayon din. Kumitit ka muna. Ang gusto mo lang naman ay ang pamilya Lee. Ibibigay ko na ito sa iyo. Akala mo ba sa akin ay 3 taong gulang na bata? Sasabihin mong ibibigay mo lang ng ganoon? Li Wen, kapag nawala ka na, magiging akin na ang pamilya. Li, ang ating pamilya Qin, ay magiging tunay na nangunguna. Ako na ang magiging pinakamakapangyarihan at pinakamayamang tao sa lahat. Huwag ka nang madaming sinasabi, Kinhai. Sabihin mo na, ano ba ang kailangan para pakawalan mo si Kinjing? Papuntahin mo dito si Li Wen. Kung hindi ay itutumba ko na si Qinjing. Li Wen, halika rito. Napakasakit. Ang lakas ng katawan ng isang tao ay nakatago sa loob ng tiyan. At kapag tinamaan ang bahaging ito, ay agad na mawawala ang lakas na iyon. At hindi ito agad nagagaling. Kaya bukas, kapag may pagkakataon kang malapitan si Qinhai, patamaan mo siya ng malakas sa mismong bahaging ito bilang isang sorpresa sa kanya. Ha 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 ha, ngayon ay matatapos na ang lahat. Oo Ha, 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 nga. ha. Dapat na itong matapos. Bilis, takbo na. Walang hiya. Hisheng, gumising gumising ka. Hisheng, gumising ka. Hisheng, Hisheng, gumising ka. Hisheng, gumising ka. Hisheng. Hisheng, Hayop ka. Hisheng. Hisheng, maayos ka lang ba? Hisheng, maayos ka lang ba? Tulong. Hisheng, gumising ka. gumising ka. Hisheng. Hisheng, Huwag na kayong umiyak. Bantayan niyo ang pinto, ako na ang sasaklolo sa kanya. Young Master, hindi kita hahayaang mapahamak. Young Master. Young Master. Nagulat ako doon. Akala ko kung sino na. Bukod sa akin, sino pa ba ang papasok sa isip mo? Pero Young Master, hindi ba't lagi mong ipinagyayabang ang sarili mo? Bakit kapag dumating na ang mahalagang oras, ay ang hina mo pala? Parang awa mo na? Bala kaya iyon? Bala, wala naman akong proteksyon na hindi tinatablan, paano ko naman mahaharang iyon? Pero mawawala ka na niyan. Lahat ng tao ay mawawala, pati na ako. Pero ayaw ko pang mawala ka. Sira, lahat ng bagay sa mundo ay hindi makakatakas sa tadhana. Young Master, nakalimutan mo na bang narito ako? Ako ang pangalawa mong buhay, at ito na ang oras para maligtas ka sa panganib. Xiaoxi, pwede pa tayong mag-isip ng ibang paraan dahil baka ikaw naman ang mawala. Xiaoxi. Xiaoxi, nakakatuwa naman, inisipan mo talaga akong ilibre ng pagkain. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, tingin ko sa ating dalawa, hindi na tayo magkalaban. Sino namang nakakaalam? Sabihin mo na, bakit mo ako pinatawag? Ano ba talaga ang pakay mo? Sa totoo lang, simple lang ito. Gusto ko lang itanong sa iyo, kung pwede ba tayong magkasundo ng maayos at formal na maging magkaibigan. Sa totoo lang, hanga talaga ako sa iyo. Oh, talaga? Tungkol doon sa nangyari sa pamilya Qin Branch, napakahusay ng ginawa mo. Kung ako ang nasa posisyon mo, hindi ko kakayaning gawin ang mga nagawa mo. Kaya naiisip ko, pwede tayong magtulungan para mas lumaki at lumakas pa ang negosyo natin. Kung ganoon, magkasundo na tayo ng maayos. Simula ngayon, mabuting kapatid. Ate, pamilya na tayo simula ngayon. bakit parang may masamang kutob ako? Anong nangyayari? Himala yata ang nangyari ngayon. Huwag ka na ngang magreklamo. Maghilamos ka na bilis. Pagkatapos naming magpalit ng damit ng kapatid ko, sasama ka sa amin na mamasyal. Ayusin mo ang pananamit mo. 2 magagandang babae ang makakasama mo, huwag mo kaming pahiya. Nakakatakot naman. Talagang nakakatakot. Siguradong gunaw na ang mundo. Sheng, pwedeng pakibilis-bilisan naman? Ate, parang awa nyo na. Ano ba talaga ang nangyayari?
Maari niyo bang sabihin ng direkta? Kinakabahan ako sa ginagawa niyo. Sa totoo lang, wala naman. Nagkasundo na kami, mula ngayon ay iisang pamilya na tayo. Si Wenwen, ang ituturing kong parang kapatid mula ngayon. Magkapatid kayo? Ano naman ako? Ikaw syempre ang sa aming dalawa. Hulaan mo. Katulong. 1 linggo, 7 na araw, pagsisilbihan ko kayong dalawa, mawawalan na yata ako ng lakas. Wala akong pakialam. Sandali lang. Simula nang mawala si Kinhai, unti-unting naging mapayapa ang aming buhay. Sina Qinjing at Li Wen ay hindi na nagpapaapekto sa presensya ng isa't isa. Kaming 3 tao ay masayang namumuhay araw-araw. Madalas ko pa rin naiisip ang lahat ng nangyari at hindi ko alam kung bakit, ngunit nararamdaman ko na parang may hindi tama. Parang mayroong bahagi na hindi ko napansin. Siguro ay masyado lang akong sensitibo. Lolo, tikman niyo po ang tsaa na tinimpla ko. Pahusay ng pahusay ang husay ni Jingjing sa tsaa. Natutunan ko lang po ito kay Wenwen dahil napakagaling ni Wenwen sa paggawa ng tsaa. Ganoon ba? Siguradong napagod po si matandang Chin nitong mga nakaraang araw? Ang suwail na anak na si Kinhai. Marami siyang ginawang lihim sa akin. Talagang kinagalit ko iyon. Ngunit ayos lang din iyon. Ang mga ari-arian ni na Pamilya Qin at Pamilya Li ay hindi naman masyadong naapektuhan. Ang lahat ay maayos at normal. Dahil dyan, kailangan kong uminom. Kasama ka. Gamitin natin itong tsaa bilang pamalit sa alak para parangalan si He Sheng. Sobrang papuri na po iyan, matandang Qin. Wala naman po akong masyadong naitulong. Kung wala ka, sino ang makakatulong sa akin na tapusin si Kinhai? Ikaw. Pero, bakit? Lolo, ano po ba talagang balak mong gawin? Jingjing, huwag ka na magtanong. Siguradong siya ang utak sa likod ng lahat. Lolo, totoo ba ito? Sa wakas, makakapaghiganti na rin ako ngayon. Jingjing, dapat kang matuwa para sa lolo mo. Lolo, ano po bang ipinaghihiganti mo? Para sa tatay mo ang paghihiganti kong ito. Si Pamilya Li ang dahilan kung bakit nawala ang tatay mo. Nang araw na iyon, may pinipirmahan akong mga dokumento. Biglang dumating si ang iyong tiyuhin, nagmamadali siyang pumasok para sabihin sa akin na may nangyaring masama sa tatay mo. Nang makarating kami ni Tito sa ospital, wala na ang papa mo. Dahil pala sa ilang gulo sa negosyo, ipinatapos ni Pamilya Li ang iyong ama at nagbanta pa siya sa akin na kapag nag-imbestiga pa ako tungkol dito, ay palalayasin niya si Pamilya Qin sa mundong ito. Mula sa sandaling iyon, ay nagdesisyon na ako na kahit anong mangyari, ay paparusahan ko ang lahat ng tao ni Pamilya Li. Ang plano natin ay perpekto at maayos ang bawat hakbang. Pero kailangan pa natin ng mitsa para magsimula. At ang mitsa na iyon ay ikaw. Ha. He Sheng, anong itinatawa mo? Dahil sa mga sinabi mo, luminaw na ang lahat. Ikaw ang naglason kay Elder Lee para malumpo siya, di ba? Nung nalaman ko ang tungkol sa lason sa Elder Lee, alam mo na kahit anong mangyari, hihiramin ko sa iyo ang malambot na kalansay ng Jade. Tama ka. Bago ko pa mahiram sa iyo ang malambot na kalansay ng Jade, may ginawa ka na ritong masama? Para lang tapusin si Li Wen, tama ba? Pero nabigo ako. Kaya naman, ginamit mo si Qinhai para mahanap si Li Xiaoguang at ginamit mo si Pamilya Li para akitin siya para tulungan kang lasonin si Elder Lee. Ang gusto mo lang ay idamay si Li Xiaoguang sa gulo at pagkatapos ay gawin si Li Xiaoguang na maging isang langgam na maaari mong tapusin anumang oras. Hahaha, masyado kasi siyang hangal. Kung mayroon lang siyang kalahati ng talino ni Li Wen, hindi sana ako nagtagumpay. Kaya noong nahanap ka namin at isinumbong namin si Qinhai, ginamit mo ang pagkakataon na iyon para tuluyang tapusin si Li Xiaoguang. Pero hindi ko maintindihan. Bakit mo? Bakit mo hinayaang mawala na lang ng ganoon si Qinhai? Dahil masyado kang magaling. Sinubukan ko na ang lahat ng paraan, pero wala akong magawa sa'yo. Kaya pinatagal ko muna ang laban para mawala ang iyong focus. Sulit ba ang lahat ng ito? Basta't nakapaghiganti na ako, sulit ang lahat pati ang sakripisyo kay Pamilya Qin. Bakit si Pamilya Li ay may karapatang manlait at mangapi? Bakit parang walang halaga ang buhay ng anak ko? Ang buong buhay ko
ay sinira ni Pamilya Lee. Lolo, huminahon po kayo. Ngayong araw, ang mga utang sa atin ni Pamilya Lee ay mababayaran na rin sa wakas. Hisheng, maliwanag na nalason kita ng pampahina, pero bakit ang lakas mo pa rin? Nang iniinom ko ang tsaa na iyon, naamoy ko na agad na may lason ito, kaya hindi ko ito ininom. Pakiusap, hayaan mo akong makaganti. Hindi pwedeng mawala na lang ang anak ko nang walang hustisya. Matandang Chin, ang hustisya para sa anak mo ay nakamit na noon pa, walang kinalaman si Li Wen dito. Hisheng, anong binabalak mong gawin? Ang pagkimkim ng galit ay magdadala lang ng pait. Gusto kong lumaya na si matandang Chin mula sa kanyang paghihiganti. Jingjing. Maaari ba? Hisheng, wag mong gawin ito sa akin. Pagbabayarin ko sila para sa anak ko. Matandang Chin, oras na para magpahinga ka na. Jingjing, hindi ka ba magagalit sa akin? Siguro ito na para kay Lolo ang pinakamabuting katapusan. Hayaan nating ang galit ay matapos na rito. Talagang ikaw ang babaeng para sa akin?